Hello mga kapips, morning, another day, another vlog. So today is Tuesday and supposed to be dapat day off ako, pero kailangan ko pumasok. Kailangan i-cover yung duty ng iba kasi may mga ka-work akong nag-leave sila. Pero okay lang naman kasi pasok naman siya sa overtime. So, ayan, baon tayo ng ulam ko galing kina Kuya Berhel at Kitty Myla. Sarap. May Valenciano rice pa yan. Ayan, kanin. So, ayan. 5 minutes na lang. So, pasok muna ako. Kalat ng gamit ko. Bukas mag-ayos. Bukas makakapag-day up naman ako. So, work muna tayo. Ang ganda ng weather as usual. Okay. Sandali lang. Ganda ng weather, diba? Baba ng ulap dito. Ayan o, ulap yan. O, diba? So, ayan, going to work. Kahapon may naging customer akong kabayan. Tatlo sila. Tapos yung isa taga Lemery, Batangas na yung taga amin. Nakakatuwa lang kasi talagang asensado na sila. Pagdating sabi sa akin, ilang buwan ka na dito? Sabi ko 4 months na po. Sabi niya sa akin, after ko ma-permanent resident dito, mag-aaral ako. Kasi nasaka ako sa sahod nila kung magkano per hour. Alam nyo ba kung magkano? 45 Canadian dollar per hour yung sahod nila. Grabe, laki ng sinasahod nila. Sabi ko, anong trabaho mo ba, kuya? Sabi niya, insulator ako dito sa Pilipinas daw. Nagtatahi siya ng mga jersey. Naglalako siya ng mga jersey. Pero narating siya dito, yun, talagang tsaga-tsaga lang. Naghintay siya ma-PR. And after no, nag-aral daw siya. Mga short courses dito, mga trade course yun, mga skilled yun eh. Yung nag-aaral daw siya ng insulator, tapos yun yung basic rate niya per hour is 45, tapos may 250 pa daw silang allowance. Talagang malaki yung sinasahod nila. How are you, sir? I'm good, nice to see you. See you Sunday. Pastor pala yun.
Marami sa church. Pastor Kit. Hindi ako naka-attend last Sunday kasi talagang puro trabaho. Alam niyo naman, sabi ko last month, 2 weeks akong walang day off. Sunday yun kasi tutugtog din ako. So yun, tuloy ko yung kwento. 45 per hour. So kung itatimes mo siya sa 8 hours, tapos times mo siya sa yung 45 sa 41 sa peso. Di ba ang laki? Eh kung ilang years na siya dito, tapos nandito pa daw yung pamilya niya. So talagang nakuha ako na parang naging interesado akong mag-aral ng insulator. Wala akong idea kung anong trabaho ba yun. Hindi ko alam kung anong ginagawa nila. Pero malapit lang daw dito yung work nila. Kaya most of the time, pag break time, nakakapunta sila sa cafe. Yun, doon sila na-order. Nakakakwento ako. Nakaka-proud lang na may kabayan ka talagang asensado dito sa Canada. Kasi ang sahod naman dito is per hour yung ratings mo, hindi katulad sa UAE na fix yung sahod mo, monthly pa. Dito bi-weekly sumasahod ka talaga. So napakalaking advantage talaga kapag nandito ka. At the same time, skilled pa yung trabaho mo. Kaya talagang sabi ko, tapusin ko lang yung kontrata ko, tapos God's will, ma-PR agad. Ako ang family ko. Kasi dito ang trabaho talaga, ako sa trabaho lang talaga madami. Yun nga lang, most of the employers gusto nila nandito ka na sa loob ng Canada. Ayaw nila nang masyado matagal sila maghihintay pagpaprocess ng papers mo. Kaya talagang suntok sa buwan bago ka makarating dito. Pero once na makarating ka dito, worth it naman talaga. Kasi talagang yung sasahodin mo, kung talagang marunong kang mag-ipon ng pera, talagang makakapag-save ka. Yung sa akin nga, hindi naman sa pagyabang sa inyo, yung tip lang solve na. May pambayad na ako ng bahay sa tip ko, may pambili na rin ako ng pagkain. Di ba laking ginhawa, laking tulong dun sa as a close work permit dito. Wala pa akong ibang trabaho, wala pa akong ibang part-time. Close work permit meaning to say talagang isang employer lang ang meron ako. Unless maging PR ako, yun, napakadali ng kahit ilang trabaho gusto ko, okay lang. Pero so far, sapat naman yung sinasahod ko. Sapat yung sinasahod ko. Nakakapagbayad ako ng utang. Ilang months na lang, tapos na yung aking utang. Nag-enjoy pa ako sa work ko, hindi naman ganun kabigat. Sabi ko nga sa amo, isang araw kinausap ako. Sabi niya kung okay lang ako kasi wala na akong day of 2 weeks. Sabi ko okay lang boss, kahit hindi mo na ako bigyan ng day off. Pabor na pabor sa akin. Paduty mo lang padyutihin kasi syempre overtime yun, tapos may tip ka pa araw-araw, di ba? Ang laking tulong nun, di ba? So yan, nandito na pala ako sa trabaho ko. Park ko muna ang aking sasakyan. So yan, pasok muna sa work ulit. Tomorrow day off ako. See you again tomorrow. Magbablog ulit ako bukas. So ayun, ay, ganda ng weather. Duty muna ako mga kapips. See you tomorrow. And salamat ulit sa pagsuporta niyo sa channel ko. And we are growing. And salamat sa mga nag-view sa mga ina-upload ko. And I am hoping na may natututunan naman kayo sa mga pinag-upload ko. And keep on dreaming lang. And alam ko na sa isipin nyo lang kung ano yung
maganda para sa future nyo, and think positive lagi, kasi what will you think and what will you speak, it will happen. So yun lang muna, and duty na ako, late na ako. See you mga katips, bye bye, God bless you all.